yung nagparehistro sa atin to join, and then mas marami pang darating sa Saturday kasi grabe, ang patang gaganda ng mga taga-Japan. At Ling Osawa, Ling from Philcom Community Leader siya leader. Ma'am Ling Osawa, grabe, may asawa ka na ba? Ikaw ba ay pinsan ni Maria Osawa? Oo, grabe ganda ni Ma'am Ling. Alam nyo sa Japan, di ko alam, yung mga tao doon hindi tumatanda. Yung mga tao doon tumatandang paurong. Hindi nga, paurong. Bakit? Kasi habang tumatanda sila, gumaganda sila ng gumaganda. Alam mo ba to si Ling Osawa? 300 years old na yan. Di ba nakita mo, ang ganda ni Ling Osawa, oh. Alam nyo ba na kinausap ko pa yung kagabi? Tinawagan niya nung lead convener ng Maisog. Kasi nga, kinukulit namin ni Banatbay. Uy, psst, sige na, tinabla kami ni Admar. Tinabla kami ni Admar kasi hindi kami sinama dyan sa Japan. Baka naman pwede, punta kami doon. Sabi, sige, tawagan natin si Ma'am Ling, yung leader doon ng Maisog. So, tinawagan niya, oy, Boss Dada, Banatbay. Boss Dada, Banatbay, kumusta kayo? Opo, mabuti po. Gusto po namin magpunta dyan. Sagutin niyo yung pamasahe. Biglang nawala. Biglang nawala. Sabi ko, hello, ma'am, hello. Hello. Biglang sabi, marinig. Hindi ko sabi ko, ma'am, kanina nag-hi ka. Naririnig mo kami, ba't ngayon hindi mo na kami wala, choppy. Hello. Tas nawala. Sabi ko, Banatbay, sabi ko, kasi kulit-kulit mo, arigato ka ng arigato, hindi pa nga tayo binibigyan ng pampamasahe, arigato ka ng arigato. So ayun, dapat pupunta kami, pero wala na, bigla naging choppy, dito ko pala makikita. Ba't ang linaw naman ang signal mo dyan, ma'am? Sa interview ni MJ Mundiar, bakit nung sabi ko, sige na ma'am, pamasahihan nyo kami kahit matulog na kami sa istasyon ng tren. Bigla naging choppy yung line. Pero, abangan ninyo to si mama, yung mga taga-Japan, sa Itama, Japan. Pag nakita nyo itong magandang babae, may buhok, doon gaganapin. Yung Maisog rally dyan sa Japan. Kasi others don't know how to register online. So, meron tayong mano-mano na gagawin by Saturday. Agahan lang po nila ang pagpunta po sa venue. Ma'am, ba't po ba nakapagpasya ang mga Pinoy dyan sa Japan na dalhin po ang Maisog movement mula po sa Pilipinas? Meron po mga paggalaw sa Europa. Recently po, matagumpay yung kanilang event sa USA, sa New York. Ngayon naman po, dyan sa Japan. Yes, we just realized, ano ba magiging ambag namin bilang simpleng mamamayan sa bansa natin. Na we are living here in Japan, we are not in the Philippines, but we are totally affected. Dahil unang-una, nandiyan pa ang kamag-anak natin, nakatira sa Pilipinas, and then kami bilang OFW, mga residente sa iba't ibang bansa. Kinuwento ba ni Banatbay, nakausap namin kagabi to? Si Madam Ling? Kinuwento ba ni Banatbay kanina? Kung hindi, ako na magkukwento. Totoo yan. Totoo yan, kausap namin to kagabi. Ang dami namin napagkwentuhan. Kumusta naman? Ito po, ma'am. Okay po, dito po si PRD. Ang saya-saya po namin dito. Ay, talaga. Ma'am, matutuloy daw po yung Maisog sa Japan. Oo nga. Punta kayo. Gusto nga po namin magpunta, ma'am. Papuntay mo na kami. Ko-cover namin live. As in, Banatero, si Banatbay, hindi nag-live yun sa mga rally-rally, pero magla-live siya bukas, papuntay mo kami dyan. Pumunta kayo dito. Ano ba? Welcome kayo dito. Opo, padalan nyo kami, ma'am, pamasahe. Para makapunta kami dyan biglang, ha? Hello? Wala, nawala. Nawala. Hello, ma'am. Ma'am, nakikita nyo pa ako? Hello? Hindi na marinig. Choppy. Wala na. So, yun na. Doon na natapos yung usapan namin. Sabi ko, Banatbay, parang ayaw niya. No? Hindi. Sinabi bang ayaw? Hindi. Bigla niya tayo hindi narinig. Hindi. Pero totoo. Nakausap namin to kahapon. Pero joke lang yun. Nangingi kami pumasahe, pero bigla nga naputol yung linya. Na nakatira ngayon, pag uuwi kami, is apektado kami. At botante din kami. And
ang laki-laki talaga kasi ng pagkakaiba nung panahon pa ni Tatay Digong at sa panahon ngayon. Thank you, Kasi Nanay talagang Morning Dew. Good night. We keep and holding doon sa sinasabi nila sa kampanya na continue. Oh, di ba Banat Bay? Kausap natin to kagabi. Oh, yan na si Banat Bay, oh. Oh, di ba nandyan, Banat Bay? Di ba sabi na, arigato si Banat Bay, nagbabaw pa. Arigato, arigato. Eh kasi sakto yun, nagpipicture-picture kami nila PRD nung tinawagan to. Si Ma'am Ling. Ma'am Ling! Oh. Si Marley ka na lang? Banat Bay? Hindi pupuntahin dyan. Di nga nagpunta sa New York, eh. Paano yung pupuntahin dyan sa Japan? Ikaw talaga, oh. Unity, diba? But it never happens. So, ano yung paraan namin na pwedeng marinig, no? Kasi ang objective lang naman talaga dito sa event na to is to inform Filipinos in Japan, not only in Japan but all over the world about the current situation in the Philippines. Na to amplify collective voice against the oppression of the current administration. Ibig sabihin, kaming mga Pilipino, hindi na kami tulog. Alam namin kung ano ang mga oppression na nangyayari at paggigipit sa ating administrasyon. Ma'am, binanggit po ninyong katagang oppression. Eh ano po ba ng mga balita o mga sinasabi niyo pong quote-unquote oppression na narinig po ninyo sa mga balita dito sa Pilipinas na kinukundi na po ng mga Pinoy dyan sa Japan? Yes. Basically, talagang kinukundi na yan ng mga tao dito, nang gigigil sila. Marami akong nakakausap, marami akong nakakausap talaga na yan, yung mga nakita niya sa picture ngayon. Ayan, o kita nyo, mas marami pa yan kaysa doon sa Ensimada. Yung mga Ensimadang tukmol na mga pangit, nagsama-sama doon sa may sa may Liwasang Bonifacio. Nako po, mas madami pa to. Oo. So, hindi, pero real talk to sa Japan, mga bossing. Nung, I think, nung pumunta ako doon, presidente pa si PRD, marami ako mga Japanese na. Meron nga ako isang Haponesa, babae, pero mukha siyang Pinay, pero hindi pala siya Pinay. Hapon talaga siya. Sabi niya, every year, pumupunta kami sa, kasi magaling siya mag-Tagalog. Pupunta kami sa Boracay. Ganda, Boracay, ganda. Oo, ganda, Boracay. Dami lang makulit, pero maganda. Oo, tapos galing ng presidente nyo, si Duterte, galing. So talagang, sabi ko talaga, sobrang galing naman nitong hapon na to. Kala ko talaga Pinay siya. Pilipina. Hindi, ako hapon. Ako hapon, Boss Dada. Ako punta lang Boracay para ako bakasyon. Sabi ko, Chinese na. Hindi na naging Chinese. Hindi, pero totoo nga, nagtatagalog siya. Boracay, gusto ko Boracay, ganda Boracay, sabi niya. Galing presidente nyo. Tapos madami pa akong mga noipi doon, na mga nakausap, na talagang very proud sila na si PRD. And marami din ng mga Japanese na talagang very proud sila. Alam mo ba na dumating sa punto, syempre ako, nagtatrabaho ako, no? So tapos, marami akong mga nakakausap sa ibang bansa. Australia, account ko yan eh. Australia, India, Makati, ganyan. Di, Australia, India, Taiwan, basta lahat ng bansa sa Asia. Pag nalaman nila na Pinoy ako, di ba? Syempre kakausapin ko, syempre English yan. Yes. Can you please unplug this cable? Okay, can you please hard reset for 20 seconds? Yep, okay. Can you please remove the power cable and plug it to a different power source? All right. Okay, how's it doing? Is it doing good? Is it turning on now? Or is it still not turning on? Okay, can you please blow? Can you please blow the power cord, the power cable, like blow it like that? Or can you like slap it like 10 times? Oh, ganun. So, pag nalaman nila, so where are you from? Are you from the States? No, I'm from the Philippines. So, pag sinabi ko na I'm from the Philippines, oh, you're from the Philippines. Oh, your president is good. Your president is really good. Oh, so parang kilala nila talaga. Oh, yun yung mga nagiging parang icebreaker nyo pag mainit na ulo ng customer mo. Oh, kasi syempre paulit-ulit yung pinapagawa mo eh. Okay, press Control Alt delete. No, press Control then Alt. No, do not release the control. Press Control Alt delete. Do not release.
So ganun yun mga bossing. Talagang yung mga nakakausap ko kay Australian yan, kay New Zealander, Singaporean, Malaysian. Pag nalaman nila na taga-Pilipinas ako, yun yung lagi nilang sinasabi na, oh, your president is really good. I hope that we have the same president here in our country so that all of the bad people here will be dead in no time. Yun. So, ganun yun, mga bossing. Ngayon, pag bumalik ka doon, walay na. Iba na ang leader natin eh. So, hindi na tayo yung para pagka tinanong ka na ngayon, oh, so, you're from the Philippines? Oh, yeah. Oh, so you're from the Philippines? Oh, I've heard that your president is the son of the late dictator. Yeah, the human rights violator. You know what I'm saying? The tax evader. The corrupt president, mga ganun. Siyempre parang masasaktan ka din kasi parang kapag kayong leader mo negative yung mga info na alam ng ibang lahi, parang pati ikaw tinatamaan. Wait. Oh, so you're saying our president is bad and your president is good. If your president is good, how come you are rich? Garski, do you remember, Garsti, during the time, diba, during the proud times of the Philippines, you are always proud to be Filipino. If you go abroad, let's say you go to Hong Kong, you go to the Thailand, diba, syempre mukha kang Thailander eh. Tapos, sasabihin nila, bigla ka nilang, watarakrit, chakarakrit, gaganunin ka ng mga Thailander. No, English only. Oh, you're not Thailander? Yes, you're from where? Philippines. Oh, Philippines. Your president. Very good. Ganun tayo noon. Kahit saan ako magpunta noon. Kasi ako, pinapadala ko ng kumpanya namin kung saan saan bansa. Sawang-sawa na nga ako mag-eroplano. Kasi nga, yun nga. So, every time that I go to, isang bansa lang yung nagpanggap ako na hindi ako Pinoy. Putya na, bisto pa ako. Isang bansa lang, Taiwan. Kasi, noong panahon na yon sa Taiwan, panahon pa yata ito panahon pa to ni Pinoy. So itong Taiwanese, hindi ba natatandaan nyo yung meron tayo aksidenteng na baril na maingisdang Taiwanese. Tapos galit na galit yung mga Taiwanese sa atin, tinatabo yung mga Pilipino sa mga grocery store, di ba? So punta ako ng Taiwan 3 months ako doon dahil may project ako. So syempre naka-check-in ako sa 5-star hotel. So pagdating ko sa 5-star hotel, I have dollars of cash. So sabi ko, how much is my 3-month stay in this hotel? Sabi nila, it costs like this. Okay, how are you paying? Sabi ko, I'm paying in cash. Paying in cash. Drug lord to. Mantaki mo, 3 months stay, paying in cash. Pucha, red flag yan. Drug lord siguro. Butragis na ito. So, syempre, ako naman, so where are you from? Where's your passport? I left it in, I left it in my bag. It's actually under the bottom. So, I cannot find it right now. But, here's my company ID. Here's my, here's my credit card. But, I'm paying in cash. So, nung tinanong ako, are you Asian? Syempre ako, sabi ko, no. Nabisto ako. Tragis yan. Kasi yung kausap ko, kala ko Chinese, kala ko si Garski. Puta, taga-Pilipino. Sabi niya, so you're not Filipino? No, I'm not Filipino. I'm from Miami, Florida. Ganun pa ako eh. Yabang-yabang ko, yes, I'm from Miami. Yeah, I'm just here for vacation, 3 months, yeah. Yeah, I'm just gonna spend money here. Ganun-ganun pa ako. Pucha yan. Biglang nagtagalog. Kala ko Pilipino ka. Sabi ko, tanga, Pilipino ko, kamaingay. Sabi ko, hindi, Pinoy ako, kamaingay, tanga. Bawal tayo rito, gago. Di ba, nakapatay tayo yung Coast Guard, yung Navy natin, nakapatay ni Taiwanese, pucha. Naman Pilipino tayo, baka duraan yung mga unan ko. Ayun, so suma total, nabisto ako mga bossing. Yun lang yung mga panahon na hindi ako talaga proud maging Pilipino dahil sa katarantaduang ginawa nito ni Pinoy. Hindi ako proud maging Pilipino pero
Pero pucha yan, nung si PRD, every time na pinapadala ako ng company abroad, talagang proud ako, Philippine passport. Oh, scan my passport. Oh, where's your visa? It's there, just check it. Also, how long are you gonna stay here? Just a few days. I'm from the Philippines. Why would I leave the Philippines? Come on. US, 3 days only. Just put it there. Oh, kasi ngayon, pag nakita yung passport mo, how long are you gonna stay here? Who's gonna fund your travel? Who's paying for your travel? You can afford? You're Filipino? Come on. You cannot. You're gonna be TNT. Pucha, pagka Philippine passport ka ngayon, pumunta ka kahit Singapore lang. How long are you gonna be staying? Are you sure you're not gonna work here? Are you going back as soon as possible? Para kang kriminal, para mag-apply ng trabaho. Pero dati, nung panahon ni PRD, yeah, Philippines. No, we love our country. We have a good president. Why would I stay here for a long time? No way. Diba? Oo. Kaya noon sa Japan, talagang maraming mga Japanese Filipinos na talagang masaya sa serbisyo ni PRD. Nakilala ang OFW because of PRRD din, mga boss. Kaya pala nagsasalita yung cellphone. Saan mo nagsasalita? Yung cellphone ko pala nakabukas, hayop na yan. No, sige, diretso natin yung sinasabi ni Madam. Kami yung nag-kick off kay Tatay Digong dito. Organization yan ng the Boenos United Supporters in Japan. So, lahat kami nagkaisa dyan na i-kick off namin si Tatay Digong dahil sa gusto namin ng pagbabago. And then, nung sinundan nga ng administrasyon ngayon na ang kanilang promise is continuity na hindi nangyari. That's very dismayado. Yun, so yun ang reason nila. Kaya sila nagde-demonstrate. It's because walang continuity. Yun yung pinramis nila. Well, ang dami actually nilang pinramis na hindi natutupad, Madam. Hindi lang po yung continuity, 20 pesos sa kilo ng bigas. So, yung mga yung tumanaw ng mga utang na loob, hindi nila yan actually ginawa. Hindi ko alam kung nakalimutan nila kung robot ba to. Or yung nangampanya ba noon, or yung tinulungan ba ni PRRD noon na Bongbong Marcos, ito pa rin yung Bongbong Marcos na to. Parang, kasi it seems to me na yung Bongbong Marcos na to parang alien na to eh. Parang clone na to, iba na eh. Hindi niya alam yung mga nangyari noong nakaraan eh. Ang alam lang niya yung mga nangyayari sa kasalukuyan. Tsaka isa pa, may sakit na kalimot to. Tsaka iba yung kanyang sinasabi sa kanyang mga ginagawa. Laging ganun. If there's something that's really consistent about the leadership of our president, our beloved president, yun, yung sinasabi ng bibig, iba yung action. So ayun, yun yung isa lang yan sa mga reasons ng mga OFW natin. Kasi katulad ng sinasabi, hindi nyo pwede sabihin na porket nandito kami, wala na kaming boses, no? Marami kami mga kababayan na pinapadalan dyan. Marami kami mga kamag-anak na pinapadalan dyan, pinapag-aral, binibigyan ng panggastos. Marami kaming mga ganun. Kaya you cannot count us out. Oo, kasi namin to, bansa rin namin yan na even if we are okay here in Japan because sobrang ganda talaga ng Japan, alam niyo naman yan. In love kami ni Banat Bay dyan sa Japan talaga. So napakaganda dito. Kailangan pa rin namin yung aming mga pagmamahal sa aming mga sariling bayan ay kailangan intact pa din. So, po sila, nag-organize po sila dyan sa Japan ng isang pagtitipon. So, yung mga malalapit po dyan sa Saitama, po ninyo, pumunta po kayo dyan na pagsuporta sa pamilya Duterte. At syempre, pagsuporta na rin sa bansa. Actually, yung ginagawa naman natin na demonstrations, yung ginagawa natin na mga peace rally, mga prayer rally, hindi naman yun para, para sa ibang bansa. Para pa rin yun sa bansang Pilipinas. Dahil ang loyalty natin nasa Pilipinas, di ba? Ang loyalty natin nasa kapwa Pilipino. Tapusin na natin yung awayan na Bongbong Marcos versus mga Duterte. Tapusin na natin yun kasi nagmumukha lang tayong nagko-content dahil sa politika. Hindi po yun. Tayo po, ang Banateros ay nakafocus. Kaya nga, di ba, kung matatandaan ninyo, hindi kami masyadong sumasakay dun sa mga issues. Hindi kami sumasakay sa mga trending na balita. O kami nakafocus kami doon sa problema na may epekto sa buhay ng mga Pilipino. Doon kami nakafocus.
As in, most of the time doon, kaya nagtataka sila, bakit kayo? Hindi nyo na binabanatan to, hindi nyo ginakatopic to. O kaya namin hindi binabanatan at hindi tinatopic kasi nakakasawa na every time na may problema tayo, sinisisi natin sa Malacanang. May problema sa pamasahe, Malacanang. May problema sa pagkain, Malacanang. May problema sa ganito, Malacanang. Baka pati problema sa jowa, Malacanang. Maganda naman yun na may sinisisi tayo. Kaya lang, ang problema, kapag ang dami-dami ng problema tapos sinisisi natin na sinisisi, tapos wala naman nangyayari, tapos another problema na naman yung bubuksan natin, ang naging nangyayari lang, nagkakaroon lang tayo ng ingay. Oo. Bili tayong ticket. Ay, grabe naman ito si Banat Bay. Ayun. So, ayun yun. Kaya nga, tanggalin na natin sa equation yung na bumabatikos lang tayo dahil pro Duterte tayo at anti-Marcos tayo. Hindi yun. Kailangan po nating iparating sa mga tagapanood, sa mga tagapakinig na bumabatikos po tayo doon sa problema dahil yung problema, yun po yung kinakaharap ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. At yung problema po na yan ay hindi mo na kailangan actually sisihin si Bongbong Marcos. Let's say for example, may problema sa bigas. Ang mahal ng bigas. Hindi natupad yung 20 kilos na per kilo na bigas. O every time na binabatikos mo yun, yung problema na yun na you are tackling it, you are exposing it, you are putting it in the open, ang ibig sabihin nun, sino ba yung apektado doon? O parang binanatan mo na din siya. So hindi mo na siya kailangan pangalanan. So para kasi ganito yan mga bossing ha. Tingnan ninyo ha. Bakit po hindi natin makuha sa ating cause yung mga, kasi makikita mo maraming missing link. Nakuha natin yung mahihirap. 'Di ba? Nakakausap natin yung mga mahihirap. Galit talaga sila. Pero bakit hindi nagmamaterialize or hindi tayo pinakikinggan? Kasi kulang pa yung numero natin. Ano yung wala? Siyempre, missing link, yung media. Wala tayong magagawa dyan. Pera-pera yan. Pero ang pangalawang missing link, mga bossing, yung pinaka-importante, kaya nagkaroon ng mga epektibo na mga, kaya nagkaroon ng mga epektibong de-demonstrate noong panahon nung People Power 1 at saka People Power 2. Hindi ako nagtatawag ng People Power, pero sinasabi ko lang na nagkaroon ng effect yung panawagan ng nakakarami at sumobra yung dami nila dahil nagkasundo yung halos lahat ng mga communities sa Pilipinas. Ano yan? Yung mga mahihirap, working class, simbahan, academe, media. Importante yun. So nung mga panahon na yun, lahat yun nagkaisa na hindi na enough is enough. Punta tayo sa kalsada, magreklamo tayo. Naramdaman nila yun. Kaya lang ngayon kasi ang problema, wala tayong masyadong nakukuhang wala tayong nakukuha na bilang from church, di ba? Kita nyo, walang mga taga-simbahan na sumasama sa atin. Kung inyong babalikan yung unang-unang mga EDSA Revolution, although napakahabang panahon nun kasi it took them 16 years. 16 years silang rally hanggang sa manalo sila bandang huli. Ano pa yung nangyari? Para mag-unite ang tao, yung namatay yung si Ninoy, di ba? So kailangan talaga merong uniting factor. So ang problema natin mga bossing, salita tayo ng salita rito, hindi nakikiisa simbahan sa atin. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit ang simbahan kahit galit na, kahit visit na sa mga nangyayari ngayon na katiwalian, hindi sila nagsasalita. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, iniisip nila itong issue na to, itong mga ine-expose natin, it's because galit lang tayo sa mga Marcos at tayo ay pro Duterte. So parang lumalabas na yung mga nilalabas natin balita is dahil para kay Duterte. Kaya ngayon yung pinalalabas ng mga tansong vlogger na yung mga yan kasi nga gusto nila matanggal si Marcos para si Inday Sara yung maupo. So parang iniisip ngayon ng mga tao, 'di ba? Iniisip ngayon ng mga tao na yung ginagawa ng Banateros na yan dahil galit lang kay Marcos yan at mga pro Duterte yung mga yan.
Well, in fact, hindi yun ang gusto. Tayo ay identified as talagang sumusuporta kay PRD, pero wala na si PRD. Tapos na yung panahon ni PRD. Oh, so doon na tayo sa issue. Yung issue na yun dapat na tinatakil natin. At kailangan mawala na si PRRD sa equation dahil nga nagmumukha lang political itong ginagawa natin, which is hindi naman talaga. Nawawalan ng sa-isa yung mga expose natin dahil iniisip nila, kaya nag-expose yung mga yan, gusto niya matanggal yung mga Marcos para maibalik yung mga Duterte sa kapangyarihan, which is nagiging na nga toxic. Tama ka dyan, Michelle Mangarin. Alam naman natin na si PRD is not popular sa mga, hindi naman popular si PRD sa simbahan. Bakit? Kasi di ba, alam nyo naman, ilang beses yan si PRD na minura-mura at simbahan yan. So definitely, if Boss Dada is pro Duterte, kahit hirap ako, ayoko talaga kay Duterte, ayoko na. Hindi na ako sasama sa inyo kahit na hirap na ako. So I'll just keep quiet. Ganon. So, ang daming mga nanahimik talaga ngayong panahon. Nanahimik din ang eskwelahan dahil ang eskwelahan, syempre, alam naman natin, mga state universities, state colleges, galit na galit yan kay PRD. Dami aktivista dyan So, kaya hindi rin sila sumasama. Bagamat hirap na hirap sila, hindi sila sumasama. Bakit? Kasi nga iniisip nila na what's happening, anong mga pinagsasasabi ng mga yan is because pro-Dutertes and anti-Duterte. So, it's all politics. So, parang nababahira ng politika kahit yung totoong issue na talaga. Kahit yung issue na talagang kalam ng sikmura na ramdam na ng karamihang Pilipino, minsan, natatag pa yun as political. Nawawala na yung essence ng talagang pagrereklamo dahil may issue talaga, di ba? So kaya yun yung gusto nating i-correct, yun yung gusto nating baguhin. Gusto natin diretso nating itakil yung issue and then taingayin natin yung issue na yun para maraming tao ang makarelate, maraming tao ang magreklamo. Oo nga, totoo nga no. Na parang na hindi isipin ng tao na ini-expose natin itong bagay na to dahil meron tayong political na agenda. Ganun yun. Kaya kung napapansin nyo, ang approach namin nila Banat Bay ever since, di ba? Minsan nagtataka kayo. Itong Banateros, iba yung mga binabalita. Yung mga binabalita nila, hindi katulad nung binabalita nung 10 vlogger na pinanood ko. Kasi yung binalita ng 10 vlogger na pinanood mo, madaming views yun kasi paulit-ulit na pinapanood yun. Dahil nga yun yung mainit na issue at minsan kapag nakafocus tayo masyado doon sa mainit na issue, yung mga maliliit na issues na kumbaga hindi na nakikita ng administrasyon, nakakalusot. Ano ba ang problema ng mga Pilipino? Ayun, kahirapan, mahal na bilihin, job security, eskwelahan, pabahay. Yan yung mga nakakalimutan na natin. Dahil saan? Dahil sa mga trending na mga balita. Hindi ba pinalalabas nila na yan mga Duterte, kaya naman yan si PRD, kaya nagpupunta yung mga yan sa rally, kasi nga anak niya papalit so minsan kahit naman yung sinasabi ni PRRD para talaga sa bayan, iniisip na kagad ng mga tao na hindi yan para sa bayan, para yan sa politika nila. Kaya yun yung talagang nakakatismaya. Kaya kailangan talaga baguhin na natin yung paradigm ng paghahatid ng mga balita, pagre-react sa mga balita. Kailangan rektahin natin yung issue and then hanapin natin kung sino yung merong kasalanan doon sa issue na yun and then ulit-ulitin natin hanggang sa magising sila. Dumami yung magreklamo, dumami yung maniwala at magreklamo doon sa inirereklamo natin and then mapipilitan na silang gumalaw.